I will not make it clear now. There's even a presidential candidate na fascination nila sa itong kandidato na to. Baka hindi talaga nila alam. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Hello, kumusta po kayo na Chiners Kaloy po? Meron po tayong isang reaction dito sa napanood yung video clip ni former President Digong Duterte. Ito po ay gagamitan natin ng critical analysis. Sabayan niyo po ako mag-analyze. At sa kanya nga pong video clip, sinabi niya na merong isang presidential candidate. Ito po nangyari pala noong 2021 bago magkaroon ng presidential election ng 2022. Hindi po niya pinangalanan kung sino yung presidential candidate na gumagamit daw ng sa kalaunan, 3-4 days ago, nagkaroon po siya ng press conference sa Davao at dinideny po niya ang paggamit daw ng presidenteng yun ng cocaine at walang katotohanan ang pulveron video. Ang ating pong analysis ngayon ay, bakit kung merong katotohanan yung kanyang sinabi sa isang presidential candidate, pangalanan po natin, alam naman po natin na ang tinutukoy niya ay si PBBM. Okay, sinabi nga niya po itong pagbibintang na to, accusation, nung bago magkaroon ng 2022 election. Nanalo nga po si PBBM. Sa palagay nyo, kung meron mang video o kung may katotohanan yung sinasabi ni Digong na gumagamit nga itong taong ito ng ang kanyang mga nakatunggali nung panahon na yun, ng 2022 election ay si Isko Moreno, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, si Lenny Robredo, at marami pang iba. Kung may katotohanan po ito, sa palagay nyo ba, hindi sila magfa-file ng complaint or doon pa lang sa kampanya, dapat binanggit na ito. Di ba? Yun po ang aking pinagtataka sa sinasabi ni Digong Duterte na to. At kung may katotohanan yun, magkakaroon na ng ganyan. Doon pa lang sa campaign, itirahan na kagad si BBM kung merong man katotohanan, kung meron mang pulveron video na to. Pero sabi ko nga, si President Digong, former president, ay isang game master. Ibig ko ba sabihin, siya po ay veteranong politician. Siya ay political genius or should I say, marami siyang iniisip na mga paraan. Hindi mabasa kung ano kanyang mga agenda, kanyang mga plano. Siya po ay urong-sulong. Tandaan nyo, nung bago sa tumakbong president, ayaw-ayaw pa yan. Tapos biglang nangampanya nila at nanalo nga maging presidente. Isa pa po, ang aking analysis dyan, ngayon, bakit siya nagde-deny na mayroong pulveron nung nakaraang press conference sa Davao? Sinabi niya na walang katotohanan, wala yan, walang pulveron video, bla bla bla. Kung meron man yun, dapat noon pa lang inilabas na yan. Tama po siya. Pero, nitong nakarang araw lang, nakita niyo sa ating thumbnail, kumakain po siya ng pulveron. Anong ibig sabihin nun? Pang-asar lang? Or talagang meron siyang maitim o malalim na iniisip na hindi natin alam? Yung ibang vlogger nga nagsasabi, hawak niya raw yung alas. Kaya gusto nga po niya ngayon makipag-usap kay BBM tungkol sa SMNI. Kasi nga po, ang hinala ng mga tao, meron talaga siyang pinahahawakan. At gusto niyang ibalik yung kanyang gikan sa masa sa SMNI. Sinasabi rin niya na ayaw na raw niya sa politics, tired na raw siya, retired na,
matanda na raw siya. Pero alam niyo ba kung ano yung gikan sa masa na kanyang programa sa SMNI na gusto niyang ibalik? Gusto niyang kausapin si PBBM dahil hawak ng harapan yung alas. Ang kanyang programa sa SMNI ay social services, but more on politics. Tapos sasabihin niya ayaw na niya sa politics. Hindi po natin mabasa, malalim po talaga siya mag-isip. Tulad nga kung sabi ko, siya ay veteranong politicians. Marami ko siyang gimmick. Gumagawa siya ng decoy para siya ay manalo. Kaya ang payo ko sa mga pro-BBM, just keep an eye open. Ang inyong isip, kailangan laging handa. At sabi ko nga po, wala po tayong kinikilingan sa both, si Duterte o BBM. Pero doon lang po tayo sa tama. Kasi kung nagkaroon man ang katotohanan sinasabi ni Digong, kung hawak man niya talaga yung alas, sino ang kawawa? Mga Pilipino. Magkakagulo-gulo yan. Magkakaroon ng destabilization, yung tinatawag na withdrawal support ng mga sundalo, ng lahat ng Pilipino. Tulad nangyari kay Erap. Sana hindi naman po mangyari yung ganon. Ang akin lang po ay panalangin ay sana magkaisa na sila. At kung ano man yung hidwaan nila o ano tungkol lang sa kanilang personal interest, ay isipin sana nila ang taong Pilipino. Yun lang po at maraming salamat sa pagsubaybay, pagsuporta. Please like and share. Maraming salamat po.